Isang patay na sanggol ang muli raw na buhay sa Pagadian City ayon sa mga magulang nito. Pero kalaunan binawian din ng buhay ang sanggol matapos muling isugod sa ospital. Paliwanag ng ospital, posibleng uminit lang ang katawan ng sanggol na ibinalot sa tela. Premature daw ang bata at mahina ang pulso kaya maliit ang tsansang mabuhay. May report si Katrina Son. Pinagkaitan ng buhay, tila ganito ang nangyari sa isang sanggol sa Pagadian City. Mag-aanim na buwan pa lang ang ipinagbubuntis ni Madeline Tambong nang kinailangan na niyang manganak sa Zamboanga del Sur Medical Center noong March 18. Bandang alas 11 ng gabi, isang hindi pinangalan ng staff ng ospital ang nagsabi raw sa kanyang namatay na ang kanyang anak. Binalot daw ng tela at packaging tape ang sanggol. Ang kanyang asawa na si Jeffrey nakiusap na babalikan na lang ang bata. Hangyo ko nga, pwede diya sana ma'am kay gabi na wala yung motor mo gamit. Alas 5 ng umaga na mauwi ang bata at habang ginagawa ang kabaong nito, napansin daw ng kanilang kapitbahay na nabuhay ang batang nasa karton. Pinulsuhan pa raw ng isa pang kapitbahay ang bata para matiyak. Dito buhay ba? Akong gidapian ng iyang. So imong gihimusuhan. Na dito na tika man siya kuan, mga nga mga ba? Na ibalik kong naog. Na akong giinan to yang ugangan sa katong ama sa bata. Nga broy, buhay ang bata. Inalis daw nila ang nakabalot na tela maging ang tape nito saka ibinalik sa ospital. Pagdating sa pagamutan, ipinagbigay alam ni Jeffrey na nabuhay ang kanyang anak pero sinabihan lang daw siya ng staff ng delivery room na hindi na pwedeng mabuhay ang bata. Sa video na ito, makikitang inilagay sa dibdib ni Madeline ang sanggol habang naka-oxygen. Kasunod na nangyari, nagpatawag ng press conference ang Zamboanga del Sur Medical Center. Naroon din si Zamboanga del Sur Governor Antonio Cerilles. Paliwanag ng chief ng ospital na si Dr. Maria Rovel Blancia. Premature ang bata at napakaliit na umano ng tsansang mabuhay. So ang mama ni Imon, nadawat na niya. So ang baby, kay 23 weeks, sa ilahang malaod sa pedya sa ilang management, less than 26 weeks, dili agresibo ang pag-manage nila sa pag-uwi sa bata kaya Dagdag pa ni Blancia, sa paliwanag sa kanina ng pedya sa ospital, posibleng na-rewarm na ang sanggol dahil nakabalot ito ng husto ng tela. Nasa 30 heartbeats kada isang minuto lang din daw ang na-monitor sa sanggol. Senyales na hindi magtatagal ang buhay nito. Gusto pa nga raw sana nilang ilagay sa ICU at lagyan ng intubation ang sanggol dahil nahihirapan huminga. Pero ang mga magulang na raw mismo ng sanggol ang tumanggi, kaya inilagay na lamang raw nila sa dibdib ng ina ang sanggol at kinabitan ng oxygen habang inoobserbahan. March 19, alas 12 ng tanghali, nang tuluyang bawian ng buhay ang sanggol. Katrina Son, GMA News.